Kamusta na po ba ang lahat? Kayo po ba'y lumangoy? Ako po ay halos araw-araw nasa lansangan. Hindi para manghuli ng tilapia. At nasaksihan mo ho ang mga bahang dinaanan ng aking pinamanehong sasakyan. Tatanong ako, Lord, bakit may mga pangyayaring ganito? Sabi ko kay Pastor Rabi, ako lang kaya nakapong presidente. Sabi niya, sige, tumakbo ka. Ito po, mag-jogging pa lang. Ganyan po ba kayo? Ay ubay mula sa nangyayari sa ating bansa. Let us hope and pray that our beloved nation will be stable, guys. Bilang mga Pilipino, maranasan naman natin yung nangyayari ng buhay. Hindi po ba kayo? Nagpatawa ang Amerika ng 19% tariff sa mga produktong ipapasok natin sa kanila. Okay lang naman po yun kasi papasok sa bansa nila wala namang problema po. Pero ang mabigat, yung produktong ipapasok nila sa atin, walang tax, walang tariff. Magaling talaga yung Amerika. Hindi mo ba kayo? Masyadong patas si Uncle Sam. Masyadong malaki ang tingin sa atin. Ito isang Pilipino, ako ay nalulungkot. Bakit tayo ginaganito? Pero hindi natutulog nila. So, hindi mo ba kayo? I just find it frustration by masagana sana ang bayan natin, ang bansa natin. Kaya lang, nawawala na po yung mga Andres Bonifacio, yung mga Jose Rizal, yung mga General Luna, na ginamit ng Diyos sa kanilang panahon para ipagtanggol ng bayan. I hope and pray sa simbahan ito, yung mga kamag-anak dito, ay talagang magiging pag-asa ng bayan. Hindi ba ba kayo? Nakalungkot po, parang pinanonood na lang natin ang nangyayari sa bansa natin. Parang antay na lang pa natin na lumuhog na ang lahat. Sabi ng Lord, di ko nabubunawi ng lupa sa pamamagitan ng tubig. Pero bakit parang puro tubig? Nakakawa yung mga sinalanta ng bagyo. Makalat tayo. Hindi tayo masyadong naapektuhan. Ilang bilyon na mga lalugi, mga magsasakang, hirap na hirap, ikahos, pinamutang, yung panangin. Pero binagbilang, binaha. Naglalaan ang ating budget, pondo, bilyon-bilyong piso, pero nalulusaw, saan napupunta? This beyond politics anymore. Ang nawawala yung pagpamahal sa bayan. Hindi pa ba kayo? Let's hope and pray that yung mga sumibol ng mga Jose Rizal at Andres Bonifacio, kapag lagi magpili, General Luna, hindi ba? Yung mga talaga pagmamahal sa bayan natin. So, the problem was not a political, it is a spiritual problem. The church has got obligation and responsibility to guide the young generation so that they will become an asset and a hero of our beloved nation in the next generation of our. Amen? And sa ikuwi lang po yun, ating pong pag-aralan na ipamagat po ang God is my boss. Repeat after me, God is my boss. My question is, how can a boss will take care of his people? Paano nga ba mga ngalaga ang isang boss sa kanyang mga tauhan? If I will share for a while my experience during my secular days, ako yung talk about secular. Doon na experience ko yung aming boss.
Maningero doon, okay lang sana kung ang sermon niya is about the Word of God. Pero ang sermon niya, puro puto kutsinta, kung ano-ano. Wala kami magawa, boss namin. Bago kami pumunta sa field, I was then a self-engineer. Bago kami pumunta sa field, magsisermon yun ng mga 30 minutes at least. Puro puto kutsinta ang lawas. Walang kwenta. Kaya wala kami magawa, boss namin. Kaya tanong mo, how can a boss will take care of his people? Sumunod, I was a trainer. Nag-train ako sa mga milyonaryong tao. At sabi ng boss ko, si Eric, bigyan niyo ng computer at office. Matuwa naman ako kasi trainer. I will be speaking for the millionaires to conduct a training of our product at the time. Sabi ng boss ko, si Eric, bigyan niyo ng computer, bigyan niyo ng office space. So, binigyan ako ng office, tapos yung computer, i-deliver na. Sabi nung isa, medyo umepal, senior sa akin, medyo mataas ang pagkukulan niya kay sa akin, makulo ko lang kumatay na sabi, ano ni Eric yung computer? Gusto ko sumagot, nado pa computer, pinakain pa. Hinara, kung katalong story short, hindi na ibigay yung computer na para sa akin. Binigyan ako ng office space pero wala computer. Tinanong ko, paano ba ako inalagaan ng boss? Siya boss, mas mataas siya doon sa umara, hindi niya pinaglaban yung pangailangan ko. So how can a boss take care of his people? Kayo ba? May kanya-kanya kayong karanasan sa inyong mga workplace, sa inyong mga trabaho, tama? That is a question, paano ba pinangangalagaan ng boss sa kanyang mga tauhay? And follow-up question, sino ba ang boss ko? Kung hindi ko yung tanong, sino ba ang boss mo? Talawin ka daw dito, sino ba ang boss mo? So let us hang it there. That is an open-ended question. Let us later on with the answer, sino ba ang boss mo? Let's differentiate work from job. Pag-usapan natin, differentiate ko natin ano ba yung job sa work. Sa Tagalog kasi parang pareho lang. Ano ba yung job trabaho? Ano ba yung work trabaho? Pero sa English kasi, magkaiba talaga yung job at saka yung work. So let me define first what is job. Job when you do something that take care of your need. Ang trabaho, ang job, kapag ginagawa mo isang bagay at siya yung nag-take care ng pangailangan, for example, may sweldo ka, so meron kang personal na magagawin para sa sarili mo. Yung mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw na buhay, patutugunan kasi sa ginagawa mong trabaho, and that is job will take care of your need. And that is job. Now let's go to the work. Work means when you do something that will serve your purpose. Kapag isang bagay na ginagawa mo, maaaring kumikita ka, maaaring may benefits ka, maaaring meron kang pakinabang, pero hindi lang yun. You find purpose in doing so. Nakikita mo yung purpose mo sa mga bagay na ginagawa mo, sa tinatrabaho mo, and that is work. Amen? It is beyond the benefits only. It is beyond kung ano tatanggap mo. It is serving the purpose. So malaki ang pagkakaiba ng job sa work. Let us take that into consideration. Dapat malinaw po sa atin yun. If you serve your purpose in doing something, and that is work. Now, parang ganito lang yan. Yung job, trabaho, pinagkakakitaan. Yung isa naman, kabuhayan. Pwede yun ang work sa Tagalog. So, ang tanong, another question, paano ka ba nabubuhay sa kabuhayan mo? Simpleng tanong, pero malalim. Simple question, but very deep in understanding why. Paano ka ba nabubuhay sa kabuhayan mo? Halimbawa, kung kumikita ka at yung kinikita mo ay para sa iyo lang, it will take care of your need,
There's nothing wrong with that. It's no problem. Pero mo yun. Tama? Pero kung paano mo ikinabubuhay ang kabuhayan mo, that's a different thing. Magkaiba pa rin yun. Halimbawa, kumikita ka, pero iniisip mo, sa bawat kinikita mo, may portion doon, itutulong mo sa pamilya mo, yun. You're finding your purpose in your family. Gets mo? Tanggapin na kami mo, gets mo na? Pagka hindi mo siya iniintindi na para sa sarili mo, ang iniintindi mo rin yung iba. Sa kabuhayan meron ka, you're finding your purpose. Kaya kahit na yung mga milyonaryo, na sila ay walang pananampalataya, halimbawa sa Diyos, wala silang relasyon sa Diyos, but they are finding the purpose. Kaya nga may mga foundations, may mga milyonaryo, philanthropy, tumutulong talaga sa mga nangangailangan. Because they find their purpose in what they are doing. Hinahanap nila yung purpose nila sa mga bagay na ginagawa nila. Kaya tayo, paano ka nabubuhay sa kabuhayan ko? That is the question that will have to be answered also. Now, di ba natin alam sin and curse in the workplace? Pumasok ang kasalanan sa workplace. Example, the first murder happened in the workplace, Genesis chapter 3 to 9. In the course of time, Cain brought, di ba? Sabi niya, no? The first murder happened in the workplace. In the course of time, Cain offered to God. Okay? Brought some of the fruits and soil as an offering to the Lord. So yun yung kabuhayan niya. Kaya ang tanong, paano siya nabubuhay? Magkaiba yung pamumuhay nila sa kanya-kanya kabuhayan. Si Abel at si Cain, verse 4, verse 4. And Abel also brought an offering, pot portions from the same of the first fruit of the flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 5. But on Cain and his offering did not look with favor, so Cain was very angry, his face downcast. Verse 6. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? Ba't ka naman parang sinagtubal? Bakit kumumulong ang mukha mo? Verse 7. Ito yung paliwanag. 7. If you do what is right, if you find your purpose, paraphrase, if you find your purpose, if you do what is right, will you not be accepted? Kung ginawa mo naman na nararapat kung ginawa mo naman ng tama, pinag-usay mo, gagawin mo na lang din, ay pag-usahin mo na, gagawin mo lang din, ihama mo na, gawin mo yung tama, para tamaan ka. But if you do not do what is right, since watching at your door, it desires to help you, but you must rule over it. Kasi pag hindi mo ginawa isang bagay na tama, yung kasalanan kumakatok sa iyo at gusto ka niyang lamunin. But ang sabi, you have to rule over it. Dapat may ganun tayo sensitivity, no? If the sin is knocking at the door, you have to rebuke it. You have to overcome it. You have to subdue that sin. Kasi sabi niya, it desires to help you. But you must overrule it. Verse 8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out on the field. Ito na. Hinayaan ni Cain, pumasok may kasalanan. Cain, hindi ka. Pogi-pogi mo. Fit ka na. Hindi pala papatayin siya ni Cain. Let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. 9, last verse. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know. Lie. Am I my brother's keeper? Dalawang kabuhayan, pero magkaiba kung paano yung kabuhayan. Yung isa, by his purpose, in what is doing. Kung ano ginagawa niya, binigay niya yung best niya, binigay niya yung tama, binigay niya yung purpose niya sa ginagawa. Yung isa naman,
May ginawa, pero hindi ginawa yung tama. Maaaring best, but hindi tama. So, wala yung purpose niya. So, dahil wala yung purpose niya, something wrong with him. Di ba tayo, pag nawawalan tayo ng purpose, something wrong, may nangyayaring hindi maganda o pangit sa buhay natin. Example again, Jacob worked 14 years. Nagtrabaho si Jacob para lang mapag-asawa si Rachel. Sabi ni Isaac, kasi ubalsa si Jacob, nakuha niya na yung paspas. Okay, next time tayo. So punta ka doon sa uncle mo, sa mga pinsanin natin doon. At doon ka humanap ng mga mapag-asawa mo, huwag sa iba. Kaya ito po yung consistency. Ito po yung lagi po sinasabi ng Bible. Hindi lang ng maraming mangangaral na nagtuturo kung anong tama. Malinaw din sa kanya, pupunta ka sa mga kamag-anak natin sa pinsanin natin, huwag sa ibang lahi. Huwag sa hindi natin kapananampalataya. Andiyan po ba? Amen. Malinaw po kasi yun eh. The Bible is very consistent, laying down the very principle and foundation of Christian living. Kaya tayo ay binibigyan ng tamang gabay, tamang landas sa tatahakin, kasi para hindi tayo mapariwara. O, Jacob ha, naibigay na yung blessing sa iyo, humayo ka, huwag kang magkakamali. Kukuha ka na makapag-asawa mo sa mga kalahi natin, kapananampalataya natin, na may Diyos sa puso, may banal na pagkatahon sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, matapat sa Diyos. Doon ka pupuntahan sa mga kamag-anak natin. Malinaw po eh. Ano pa mo ba kayo? Ang Biblia po ay napakalinaw. Pero na, nakita niya sa Rachel, bakit mo lalaki, pumimito pa, no? Kasi magaling ka pumito. Sinasapol dito ha? Dawa ko dito eh. Bakit eh? Yun. Siguro ginagawa ko yan. Napapito si Chico. Nakita niya sa kayo. Sabi ni Laban, ang paugalihan natin, dito sa amin, ang kamag-anak mo, magtrabaho ka sa akin ng 7 taon. Hindi po pwedeng iwan. Hindi kaya gawin yun, no? 7 years magtatrabaho pero walang sweldo. Tanong, nagtrabaho pa si Jacob ng 7 years? Yes or no? Yes, bakit? Define his purpose. Nakita niya yung purpose niya kay Rachel. Ito na talaga. Tama sa pamantayan ng Diyos. Tama sa piling ng aking mga magulang. Pagsunod ko sa kanilang pamantayan. Tama. Ayun na. Okay. After 7 years, sabi niya kay Laban, Uncle, ilang taon ako nagtrabaho sa'yo, bigay ko yung best ko. Excited ako palagi araw-araw, hindi ko na malaya. 7 taon na pala. Okay, bigay mo na sa akin yung aking mapapagsawa sa iyo. Di nag-listing, sinet up. Diba? Siyempre, ispiras ng kasal, may handaan, baka ang alak. Yung alak na walang alcohol, yung natural fruit of the mind. So, dalasi. So, ang ibinigay, yung panganay si Leia. O di nangyari, mga nangyari. Pag-ising na, bakit? Sabi niya sa akin, bakit ito binigay mo sa akin? Si Rachel yung pinakako mo. Bakit si Leia? Ay, pasensya ka na. May kaugalian pala dito. Ang unang mag-aasawa dapat yung panganay bago yung bunso. Kaya pinili ko si Leia. Tayo naman, hindi na hanggang tatay ko. Tayo naman, 7 taon ako nagtrabaho. Hindi ko na namalaya, 7 taon ako sobrang excited ko. I find my purpose. I did what is right. Tapos ito pala. Gusto mo talaga si Rachel. Magtrabaho mo ito 7 taon. Ito ba kayo? So, dahil talagang may purpose siya, so, nagtrabaho siya sa 7 taon, hindi na namalayan,
lumipas pa rin pitong taon, excited siya, na-enjoy siya, talagang na-enjoy niya yung pagtatrabaho, pitong taon makakuha niya ng salvation. So what happened, nung dumating na yung due course of the time, binigay sa kanya salvation. So after hard work and harsh labor, anong nangyari? 14 years struggles, 14 years harsh labor. But at the end of the day, he was able to achieve his goal. Sana ganun tayo, no? Kahit sa sobrang haba ng struggle ng buhay, harsh labor, difficulties, but at the end, nagtagumpay pa rin tayo. I hope meron tayo lahat. Amen. Ito pa, sample ulit, Joseph. Joseph, sexually harassed in the workplace. Alam si Joseph, binenta, napunta kay Potiphar. Kwento ko na lang, no? Sa Genesis 39:7-15, so nakita ni Potiphar, oh, galing ito, galing itong mamang to. So, binuot siya in charge ng kanilang buong sambahayan. Sa yung pinaka-manager ng bahay. Si Potiphar mo ay isang may trangko sa gobyerno at mayaman ang kanyang bahay mansyon. So kailangan ng in-charge, kailangan ng manager, mag-manage ng household. Eto na. Yung pala habang ginagawa ni Joseph yung kanyang trabaho, nasilip siya ng asawa ni Potiphar. Sabi ko, wow! Ang puti. Matapos sila makisip. Yung muscle, lupet, nag-weights, parang si John Philip. Pati puno. Umalis si Potiphar, sabi ng asawa ni Potiphar, hindi ka sa akin. Ang suot pa naman ng asawa ni Potiphar, hanggang dito. Hanggang dito lang. Nakita yung Chan, alon-alon, BMW, Bitcoin. Eh, siyempre, galing-galing kami, sabi niya kay Joseph, oh, with me, lie with me, Beth, samahan mo, matulog tayo, magkatabi, sa kwarto ko. Sabi ni Joseph, hindi ko magagawa yan sa inyo. Pinagkatiwala pa ng asawa niyo. Tapos tatay-dorin ko niya dito. So ang ginawa ni Joseph, umalis. Ang problema na hawakan yung damit na iwan. So sinet up, pinaliktad, pinalabas, pinarape niya daw, pinagtaka niyang i-rape ang tawag ni Potiphar. Alam natin ang story ko, katalit sa kamisyon, nakulong si Joseph sa kasalanan ng hindi niya nagawa. Joseph sexually harassed in the workplace. He was blamed, he was sentenced of a crime he did not do, ay hindi niya ginawa. Now, but Joseph found his purpose and eventually he became the governor of Egypt. Ganun pala, no? Pagka alam mo yung purpose mo, kahit anong struggle, kahit anong hirap, ayaw ka na mapagtalumpayan, kahit anong pagod, kahit anong torture sa isipan, magtatagumpay ka rin pala itinin because you find your purpose. Amen? Sana ganun tayo lahat. Dahil sa pati mo sa ganun, sana ganun tayo. Sana ganun, gawin ka kami mo, sana ganun ka. Balikan mo, sana ikaw din ganun. Amen po ba? Now, when you do it for God, you will receive your inheritance. Next slide. Kapag ang isang bagay na ginagawa mo ay para sa Diyos, tatanggap ka ng inheritance. It is not just for an income, it is not just for a salary, but an inheritance. Amen. If you do it for God, you will receive your inheritance. Colossians chapter 3:23 and 24. Whatever you do, work and eat with all your heart
as working for the Lord, not for human masters. Sa anumang bagay na ginagawa natin, pag-aaral man, trabaho man, negosyo man, whatever things that you are doing, ginagawa mo yun ng buong puso, buong lakas, at ginagawa mo para sa Panginoon at hindi para sa tao. Andiyan pa ho ba kayo? Bago makalimutan, nagdas pa kayo kanina sa ating worship. Pwede ba palapakan natin ang worship team? They are finding their purpose. Isa nga kami ni Pastor Robbie, gusto na kaya yung mga nagpa-practice. Nakapalagala ako kasi tuloy-tuloy ako lang. Lord, sana umulan man, mahina lang kasi magpa-practice yung worship team. Pag may pagkakataon kami yung Pastor, pupunta kami rito si Pastor, ang inisip kagad, di ba pakain sa kanila? Ano bibili natin? In a way, sabi natin, in our own little way, na pwede namin gawin sa ngayon, at least, ang amin lang consolation sa kanila, we believe they are fighting their purpose. They are doing it for the glory of God, without any allowance. Meron sila walawans. Di ba meron kayo walawans? Walawans. Wala na nga once pa. Grabe, no? But they're finding their purpose. Sa kaming amen sa worship team, you're finding your purpose. You are doing the right thing. Kahit may pagpapalaw wala, kahit siguro doon may kayo papagaling yung gagawin nyo, because you're finding your purpose. So, di ba palapakan natin ang ating pagkawa? Verse 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord, sabi mo inheritance. Inheritance. Pahinang. Pagka magandang bagay, dapat excited. Inheritance. What's called inheritance? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord's stripes you are serving. Pagka ginawa mo isang bagay para sa Panginoon, hindi lang sweldo, hindi lang benepisyo, kayamanan, mana ang matatanggap mo mula sa Kanya. Kaya kahit nasa trabaho ka, kung saan man yan, kung saan mang workplace man yan, kung saan secular man yan, basta gawin mo yun para sa Panginoon, you find your purpose. You will not just receive a salary and benefits, but an inheritance from God. Kasi yung trabaho mo is also part of your ministry. Amen. Di mo ba naintindihan na kapag ikaw ay pinagpala, na-promote, itaas ang sweldo mo, tataas din ang ties mo, o di ba magbabala ang simbahan, pinabibilangan mo, and that is part of your ministry. Yung pag-aaral mo, di mo ba alam, pinagbuti mo, hanggang sa makagraduate ka, at nakapagtrabaho ka, o di ba natulog ka sa simbahan mo. That is also your ministry. Are you still with me? Andiyan pa mo ba kayo? That's why we will receive an inheritance. Do it for the glory of God. In everything we do, let us do it for the glory of God. Amen. When God provides, He protects. Say after me, when God provides, He protects. Di ba maganda pinoprotektahan yung ating trabaho na hindi babagsak at malulugi, hindi magsasara? Kung may negosyo ka, hindi malulugi. Kung ikaw hindi ka magkakasakit, hindi ka ma-aksidente, andyan pa mo ba kayo? Kaya dapat maintindihan natin, kapag ang Diyos nagbibigay ng kabuhayan, puprotektahan niya, pero may tatlong elemento yun. You have to satisfy the three elements of God's provision and inheritance. Number one. Sabi mo, number one. Next slide tayo, number one. Provision. When God provides, kapag nagbigay niya sa trabaho sa iyo, kabuhayan, anumang kabuhayan, pinagkakakitaan, meron ka, o anumang meron sa iyo, dapat maintindihan mo na merong kaakibat na dalawa pang elemento, yung provision. Bakit ko binibigyan din yung provision? Kasi bago tayo nilikha, lahat meron na. Kabuhayan, meron na. Kung paano tayo mabubuhay, meron na nilikha lahat. Lupa, langit, dagat.
puno, isda, hayop, prutas, andyan na lahat bago tayo nilikha. Ibig sabihin, sa isipan ng Diyos, bago tayo ilagay sa mundo ito, dapat kumpleto na. Andyan pa ho ba kayo? Amen? Kaya may provision, sabi mo provision. What's for provision? Ang provision ay isang bagay na definite, sigurado, sure. Pero yung number 2, ang nakakalimutan, sabi mo number 2. Ano yun? Next time, purpose. In between God's provision and protection, in the middle, number 2 element is purpose. Sabi ko, purpose. Kaya pag may purpose ka, you will satisfy, God will satisfy you, and will give you inheritance. Kaya nga inheritance provision, purpose, and protection. Last but not the least, protection. So tatlo yun. Ano yung number 1? Provision. Number 2, purpose. Number 3, protection. So tatlong P. Madaling tayo intindihan ng inheritance. If you really want to receive an inheritance, dapat tayo sa inyo tatlo. You must have the provision from God. Second, you must have your purpose in that provision. And third, God will protect your provision because you have that purpose. Amen. Now, if God is your boss, say after me, if God is your boss, He will not give you only paycheck. Hindi lang paycheck ang bibigay sa iyo, but also an inheritance. Amen. Recall, Luke chapter 15, Story of the Prodigal Son. Review lang natin. Luke chapter 15, 25 to 32. Naalala niyo ba? Yung bunso, kinuha yung yaman, umalis. Bumalik, mayroon pa sa daga. Pero, binalik yung position bilang anak at nag-celebrate. Binihisan na magandang dali, sinsing, pagyapag, everything was restored. Diyan pa ho ba kayo? Ngayon, dumating yung panganay na anak. Doon dumating yung panganay na anak, nagtanong siya doon sa isang sabay, parang may party sa bahay, anong meron? Ay, kuya, dumating si Bunso. Nagpa-party. Ang airpods nyo, naganda ng bonggang-bongga. Nung marinig yun ang panganay na anak, ang bihira. Sabi niya, bakit gano'n ang pair si airpod? Nakita siya ng tatay niya, anak, pati ka pumasok, kumanan ko, magpag-celebrate ka. Yung kapatid mo nawala, pero nasumpungan. Bumalik. Yung kapatid mo namatay, pero nabuhay ulit. Mag-celebrate tayo. Mag-tikok tayo na. Ay! Napakal meron nyo. Ako, hindi ko kayo sinuway. Lahat ng gusto nyo, sinunod ko. Pero meron pang pagkakataon sa buhay ko na sinabi nyo, o na, mag-party kayo dito, mag-celebrate kayo, maganda kayo. Ni isa wala kang sinabi. Anong sagot ko, tatay? Anak, pagbihira ka naman. Hindi ko naman kailangan sabihin sa iyo. Bakit? Pabinong ka naman. Lahat ng meron ako, sa iyo na. Kasi yung sa kapatid mo, nakuha niya na. Kaya kung ano magkikita sa akin, sa'yo na lahat yun. Dahil sa'yo yun, hindi mo kailangan magpaalam. Amen? The problem was, he lost his entitlement. You know, let me clear this one. Entitlement is not wrong in the first place. If you know your purpose. Ang problema sa kanya, may entitlement, hindi niya kinuha kasi wala yung purpose. Ang nasa isip niya, anak siya, pero kung yung sarili niya, empleyado. Kaya gano'n yung bunso eh. Alam mo po, may entitlement ako bilang anak. Alam mo yun, kaya lang, nagkamali na ako. Hindi mo na gustong makuha yung entitlement bilang anak, hindi na. Okay na yun, kasi nagkamali ako. Kahit empleyado na lang ako, maligtad. Yung bunsong anak,
bumalik sa tatay, gusto empleyado na lang. Pero yung panganay na anak na may ari, ang isip empleyado. Hindi totoo ba kayo? If you know your purpose, parang sinasabi niya, anak, sa'yo naman ako eh. Kaya lang, ano ba ang purpose mo? Bakit tayo magkasama? Anak, ano ba tuwing mo sa akin? Tatay o boss? O manager? O employer mo? Everything I have is yours. That's the problem. If you lost your purpose, you will also lose your entitlement. Yun ang sinasabi ng Bible kanina pa. Meron kang mana, meron kang higit pa na mararanasan sa naranasan mo ngayon. But you must find your purpose in life. Totoo naman, di ba? Tama ko ba? Tatlong bagay mo para maintindihan natin mabuti. Una, faithfulness overcomes the tiring season. Sino rito hindi napapagod? Sa totoo lang, for these past days, nakaranas ako ng kapagurahan. But in my mind, panahon lang ito. Parang tag-ulan. Maraming binaha. Maraming nasalanta. Pero panahon lang ito. Andiyan pa ho ba kayo? Sa totoo lang, pag nagtatrabaho ka, nakakapagod. There is a time and a season na mapapagod ka rin. Kasi season nga eh. But faithfulness overcomes the tiring season. Maging faithful ka lang sa ginagawa mo, ma-overcome mo yung tiring season. Amen. You know, pasensya na kayo. Nabuha ko lang na just now as an illustration in worship. Kasi kung sila mapapagod, they lost their purpose as a worshiper. As a worshiper. Baka hindi nila ma-overcome yung season ng kapaturan. I'm sure nakakapagod din. Amen. Amen. Okay lang nagtatrabaho ka, pero napapansin ka. Yung kami nandito, nung sinisimulan ng pusahan, nakapagod mo. Pero masaya kami, bakit ang dami? Nagdadala ng pagkain, yung mga contribution, dumarating ang sarap eh. Pero kung wala, pagod ka na nga, tapos wala pa pumapansin, wala pa nagbibigay, ang hirap mo. Nagpahod pa kayo. Parang nasa iba po yung center ngayon, tapos walang ayuda dumarating mo na relief goods. Ay, nakapagod yun. Faithfulness overcomes the tiring season. Kung napapagod ka sa trabaho mo, makikita mo na naman yung workmate mo, o employee mo, binubuli ka na naman. Tandaan mo, season lang yun. Amen? Amen? Palipasin mo yung panahon na yan. Kasi mamaya baka ikaw na ang manager doon at under mo na siya. O hindi ka na niya mabubuli. Hindi ikaw na mabubuli. Joke lang, huwag kang mabubuli. Pakita mo na magandang tayo. Amen po ba? Isaiah 21, faithfulness overcomes tiring season. Pag napapagod ka na, basta maging matapat ka. Di ba sabi ka na sa training, basta present ka lang. Hindi ka papagsabi. Totoo lang, pag perfect attendance ka, hindi ka papagsabi. Di ba, naging ka sa linggo-linggo nandito ka lang. You will see the glory of God. Yung gagawin natin sa iyo. Amen. Palapakan natin ang aming Panginoon. Number 2, joyfulness overcomes the worrying season. Ulitin ko ha. Joyfulness overcomes the worrying season. Natotoo lang, nakakapagod minsan. Paulit-ulit yung trabaho ko. Amen. Lumis na naman. Pagtatrabaho na naman. Papasok na naman sa eskwela. Assignment na naman. Project na naman. Hello? Pag-review na naman. Exam na naman. Boring. You know, ano pwedeng
magpapalo sa pagkabagot. Boring season. Ano? Joyfulness. Find the joy in what you are doing. Hanapin mo na, nagkagalakan ka sa ginagawa mo. Okay, gawin mo rin yan, basta magala ka. Ang prayer mo ng Lord, parang ang pera. Sila na-promote na sa pagtalakot, tagal na, naiwan na ako ng panahon. Secure ako sa kanila, lalo na ako sa kanila, pero sila na na-promote, pero ako dito pa rin, pero di ba na? Gusto ko, maging masaya lang ako. Yun ang prayer ko. Well, my prayer, just like that, sabi ko lang, sige, wala na akong ina-aspire pa, hindi na ako ma-promote, basta mag-enjoy na ako sa ginagawa ko. Well, I'm enjoying what I'm doing. Doon naman dumating yung promotion. That is how God works, amen. That's how God bless you. That's how God loves you so much. Palakpakan natin ang Panginoon. The thing of joyfulness overcomes the boring season. Pagka boring ka na, find your joy. And last but not the least, satisfaction overcomes the discontenting season. Sabi ko nga, discontenting, discontenting season. Ano yun? May mga season sa buhay natin na nire-reklamo tayo. May mga season sa buhay natin, di tayo nabubuntero. Pero may hinahanap tayo. May mga season na iinis tayo. We are discontented with what we are doing. Hindi na tayo nakukontento sa ginagawa natin. Minsan nagkakalap tayo ng mali. Natural, pag hinanap mo mali, ano makikita mo? Ano makikita mo? Mali. Eh, mali hinahanap mo eh. Pero kung hinahanap mo sa mga bagay na ginagawa mo ay yung tama, natural na nakikita mo tama. That's life. That's how we choose. Kung ina-highlight natin palagi ang problema, may problema talaga ang makikita sa buhay mo. But if you are highlighting what the Lord is doing for you, makikita ng tao ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Because you're finding the thing that you are to be content. Amen. Para magtagumpay tayo at naiwasan natin ang pagreklamo, ang paghahanap ng mga bagay na wala, hanapin natin ang meron, and you have to be satisfied. Amen? Masatisfied lang tayo. At yan pa ba kayo? Satisfaction. Tatlo, faithfulness, joyfulness, satisfaction. Pagka yan ay nakikita sa mga bagay na ginagawa mo, ang tawag dyan purpose. Tawag dyan purpose. Mga kapatid, kaibigan, kapag ka sa ginagawa mo, present yung faithfulness, present yung joyfulness, present yung satisfaction, kahit na mahirap, kahit na parang laging may kulang, kahit na nakaka-boring, kahit na nakapagod, kahit na hindi ka na nakakontento, pero may satisfaction, pero faithfulness, joyfulness, satisfaction, and that is the purpose. Amen? Amen? Can you give God the best love offering? And because of that, I have formulated a conclusion with the three: faithfulness, joyfulness, satisfaction. Here is the conclusion. If you found your purpose in serving God, you will never leave Him. Tama? Pagka nakita mo ang purpose mo sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi mo iniwan ang Diyos. Amen? In the same manner, pag nakikita mo ang purpose mo sa family mo, hindi ka mapaplanong iwan ang pamilya mo. Because you know your purpose in your family. Amen. Amen. Sa isang bagay na ginagawa mo, nakita mo yung purpose mo doon, di mo iiwanan yung ginagawa mo. Sa isang magkaibigan, pag nakikita mo yung purpose mo sa kaibigan mo, di mo siya iiwan. If you find your purpose in somebody else, you will not leave that person. Hindi mo siya iiwan. Amen.
ang purpose mo doon sa trabaho na yun, hindi ko siya bibitawan. You are not giving up because you know your purpose. Amen. Balitin mo, bottom line nito, kapag nakikita mo ang purpose mo sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi mo iwan ang Diyos. Here, just to be honest, reality in life, people come in, people come out. But if you find your purpose in this church, I believe you will not leave this church. Amen. But when the time comes, pag nawala na yung purpose mo sa simbahan ito, we are prepared and ready to lose you because we cannot hold you anymore. Hindi natin pwedeng pilitin kapag nawala na yung purpose ng simbahan. You will leave because that is your decision. The only thing we can do is respect your decision. But as long you find your purpose in this church, we believe we will be together in advancing the kingdom of God. Sabay natin manutumayan ng pag-gado, pag-imunti, ang pagtatagumpay mag-imunti. Hanggang dumating ang punto na tayo-tayo pa rin na matasama-sama sa bayan at sabihin natin, totoo na. Ang puti lang ng Diyos. Alam natin yung sinimulan natin, alam natin natin yung sinimulan. Napakainit. Walang ganito, walang gano'n. Tapos meron na tayong ganito, tapos ito na tayo, tapos gano'n, tapos mabuhat natin yung ibang lugar. Amen. You know, nasa Pinas natin, gusto nakakapagod na magbilang. Parang sa ngayon, 10 minutes tapos na magbilang, 5 minutes tapos na magbilang. Oo ba kayo? But we really need to find our purpose. Church, everyone here, lagi nyo hanapin yung purpose nyo sa family para hindi kayo nagpaplanong iwan ng pamilya. Amen. Find your purpose in your parents. You have your purpose kahit may trabaho ka na, kahit may sarili ka ng buhay. Find your purpose in your parents, sa mga kapatid mo. At hindi ka magsasawang tumulong. Hindi ka mapapagod ng tumulong. At hindi ka manunumpat na tumulong. Bakit? You know your purpose in them. Alam mo, niligay ka ng Diyos sa pamilya niyan. Kasi may purpose na Diyos sa'yo. Find that purpose and you will love your family. Para